Okay, another na po nga pagtuon sa ginatawag nga doctrine, no. So kay katong nagligan nagtuon kita sang si tanong sa nato dinhi. Tong atong mga natun-an kung nagtuon ta sa naligat kaning propitiation. Sa atong panakatuon na kita redemption, reconciliation, kaning mga doctrines, propitiation, conviction, repentance, faith, regeneration, na magatong kita sa forgiveness. Forgiveness, kag may ara pa justification, sanctification, preservation, kag glorification. So sa karon is forgiveness. Init tanan may bahin sa ginatawag nga salvation. In other words, paano mababalaan ang work ni Christ sa cross, no? And who He is. So, darita sa forgiveness sa kapasaluan. Pero before sina, mag-pray ta sa isa kabutang, isit nato itong kaglingon nga kung ikaw Christian, nagtuo kay Jesus Christ nga He is God, nagbayad sa atong mga sala, tapos namatay siya sa unod, nabanaw sa ikatatlong adlaw, nagkaib sa langit kagyara sa tuo at the right hand of God the Father. Then ang issue dira is confession. If na ay something i-confess na nakahimog sala, if necessary, na kagantanan among pagpasalamat. Pero kung dili ka pa believer in Jesus Christ for salvation of buhis, then ang issue dira is faith. Pagtuo kay Jesus Christ that He is God. Then nagbayad siya sa aton mga sala, namatay siya sa unod, nabanaw si katatlong adlaw, nagkaib sa langit kagyara sa tuo nga kamot sa Dios nga Amay. Amo nang ginatawag nga faith alone in Christ alone. So sa ato nga pagampo, mag-pray ta, no, sa pag-check sa imong kaglingon first of all, then igabuy sa nako ang prayer afterward. Sige, let's pray. Sa imo balaan nga Amay, salamat kay sa mga higayng ginatag nimo sa amon sa pagtuon. Sining mga opportunities, mga privileges for our own good. Kani nagampo kami sa teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit sa pag-enlighten as our divine teacher. We are just an instrument. Kag bisan Ginoo pa being dependent na gid sa imo nga nagampo of giving us spiritual IQ kag spiritual understanding sa sining mga pagtulunan sa din for application in every life situation. Kag si Jesus Christ mag-glorify sa among kinabuhi. We are always in the sphere of God the Holy Spirit and in a goal to be like Christ. Gani siya mong ginadawag tanan, ginapasalamatan sa gyapon. Pinagay sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay, forgiveness. Ang forgiveness diri is a receipt of a total pardon from God. Meaning sa God the Father, because Christ paid the penalty for man's sins. First of all, ginatanaw naton diri nga si Jesus Christ nagbayad sa aton mga sala sa God the Father. No other else nga ginbayra nga kundiin siya nagbayad. Hindi siya nagbayad sa aton mga sala sa kay Satan. No. Nga ang huna-huna dira nga kung si Jesus Christ magbayad sa atong mga sala kay Satan, do you think dawaton ba ni Satan para ang tao ma-save? Dawaton niya ang bayad ni Jesus Christ sa atong mga sala para ang tao ma-save? No. So si Jesus Christ nagbayad gid sa atong mga sala sa God the Father. Makita nato ni siya sa Hebrews chapter 9, no? Verse 14. Tanan naton rin sa Hebrews 9:14. Ginasiling ba nga kuan ka na scriptural ta biblical mga anak style. Hebrews, okay, chapter 9 verse 14. Okay, galalay man ta kay nag-communicate po ta sa sinawigan. Okay, Hebrews 9:14 kani siya. Are, how much more shall the blood of Christ, meaning the blood of Christ, the life of Christ, no? Kay blood is life.
who through the eternal Spirit offered Himself, si Jesus Christ, without spot to God. So speaking about God, kanina address ni sa permi sa God the Father. Permi or I mean halos no every time depende sa context. Pero kanina siya na-address sa God the Father kay si Jesus Christ siya ang nag-offer through the eternal Spirit no nga si Jesus Christ natawag nga prototype spiritual life na he is always filled by God the Holy Spirit kag ang Holy Spirit ang nag-work siya ang kinabuhi no naghatag og strength gi-offer niya ang iyang self himself si Jesus Christ without spot to God perfect. Remember nga si John nagsiling behold the Lamb of God will take away the sins of the world nga amo si Jesus Christ is the Lamb of God. Meaning to say nga ang second person of the Godhead became flesh para lang sa pagbayad sang aton mga sala. So nagpakatao ang second person of the Godhead. Purge your conscience from dead works to serve the living God. So, ang point na rin nga si Jesus Christ nagbayad sa aton mga sala sa God the Father. Dito sa God the Father. Okay. So, receipt, meaning to say, mark as paid. Kaning word nga receipt, a total pardon sa God, from God the Father. So, ang God the Father, mao ang naghatag og kapasayloan sa aton mga sala. Pagpasaylo sa aton mga sala, pinaagi sa kinabuhi ni Jesus Christ. Mao na nga walay tawo nga makabayad sa iya mga sala. Kay dili man ta perfect mag-offer sa aton nga self o kung sa aton nga good works, anything whatsoever nga i-offer naton sa Dios in order to be saved. Wala bisan unsa nga good works. Anandra sa Bible nga sila mga good works after salvation na siya. Meaning nga ang salvation is by faith alone in Christ alone. Kay Jesus Christ nga pamaagi lang. Kung hindi mo nato na siya, mauning gawas niya ang buti sing ganon. Ben. Ano may brush? Okay, may brush automatic. So kay ang salvation is by faith lang alone in Christ. Makuha ta di sang isa ka page. Okay. Just to make it clear no. See. Wait lang ni kadali Okay. Okay. Muna siya. Isa ka blank. Okay. So, aring botsing kanon sa ginatawag nga salvation nga pirmi na itong ginatunan. No? Morning timeline. Ang kinabuhi. The life. Sang isa ka tao. Meaning to say nga ang okay. Pasan Now, ang salvation is by faith lang. Hindi ito ka straight line. By faith alone in Christ alone. Morning phase 1 sa kinabuhi. Ang works dira, iya ni Jesus Christ. So meaning, ang isa ka person, kung mag-believe siya kay Jesus Christ, iyang persona, believing that Jesus Christ is God. Remember nga, magatoon kita sa ginatawag nga doctrine of kenosis bahin sa kay Jesus Christ nga he is God man, si Jesus Christ. So ang pag-believe diri nga to be saved nga si Jesus Christ is God, nga siya is God man. Pero dapat tuuhan nga si Jesus Christ is God, no? Kay wala niya lang gigamit ang iyang pagka-Diyos para lang sa pagluwas sa aton nga sa pagbayad sa aton mga sala. Kay kung gamiton niya ang pagka-Diyos hindi siya pwede magbayad kay he is holy kag isa pod hindi siya mapatay physically in order nga para mag-resurrect siya, no? Kundi ang ginagamit niya ang iyang pagkatao. So ang pagtuo diri sa phase 1 kani
nga si Jesus Christ is God siyang person. Kag siya nga work sa cross. Amo to nga gigamit niya yung pagkatao, wala niya gigamit niya yung pagka-Diyos. Makita nato na sa Philippians chapter 2, no, verse 6 down the lines 8 to 9 verses 2 to 8 nga na. So mo na nga sa iyang pagkatao, ginbayran niya atong mga sala, siya ang tapos namatay siya sa unod, nabanaw si katatlong adlaw, nagkaib sa langit kag yara sa tuong kamot sa Dios nga Amay, the first person of the Godhead. Kay gindawat sa Dios nga Amay sa Amahan ang iyang kaugaling ang si Jesus Christ as perfect sacrifice for the remission of our sins. Mao na nga ang salvation is by faith alone, in Christ alone lang gid. Pag human sina ang ginatawag nga phase 2 dire sa ikaduha nga bahin, kay mao man ni primero sa ikaduha nga bahin are mao ginatawag nga after salvation nga amo ang Christian ways of life, no? Dire faith alone lang, in Christ alone. Dire faith lang. Pero dire sa ikaduha nga bahin after salvation, dire kinanglan na dire ang faith plus works. Pero hindi na siya sa salvation, kundi sa Christian way of life na. Kay ang focus dire is the Word of God. Ang focus dire is the Word of God. Ngano nga Word of God? Para ma-apply sa atong kinabuhi, my works. So mao na nga ang mga believers in Christ kani naga-pinpoint gyapon dira ang direction. Mga morning ang phase 1 by faith alone, in Christ alone. After salvation, babes pa in Christ. Babes pa. Bata pa. Ngano man, kay wala pa siya Bible doctrine nga na-load sa iyang heart o kung sa iyang kalag. Wala pa. So, sa lawayon, sa mga batang agagmay, physically, sa lawayon, dapat mag-grow siya in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Sanctify them in thy truth. Thy word is truth. Worship God in spirit and in truth. So mag-grow siya by learning Bible doctrine, tapos iyang tuungan plus faith equals application. So mag-learn siya sang Bible doctrine and more Bible doctrines, truths from the Word of God. Hangtod nga mag-abot siya sa ginatawag nga maturity. Mag-mature na siya. Amo na nga nga ang works para lang sa mga Christians, kay ang salvation is by faith alone, in Christ alone. So ang part 3 sini amo ang eternity. So amo na siyang eternity na part 3. Well, kung kita ang rapture generation, then maapil ta sa rapture as a believer of the Lord Jesus Christ, as Christians, as the son o children of God, as part of the spiritual body of Christ. Pero pag dili, abot na sa atong physical death. Sa physical death. Kag, pag ginapaabot naton ang rapture. So, amo na ang pagtulunan. Okay. So, balik ta sa atong ginaton-an diri nga okay. Ang atong ginaton-an diri nga forgiveness. Now, ang forgiveness ng Diyos, remember nga ang Diyos is holy. Dili na issue sa iya ang sala. Kay He is holy. Si Satan amo ang accuser.
puros na tanan iya sala ang isyu sa iya. Now, kani sa Psalms 103:12, Psalms 103:12. As far as the east is from the west, so far He removed our transgression from us. Amo na kalayo nga gipapas o kung gindula nga ginkuha sa Dios ang aton mga sala. So diri sa Ilonggo, amot ano ni siya nga version sa Ilonggo kay wala sang Nasby, King James o kung NIV nga Bible ng Ilonggo. Sa Cebuano mayara, no? May Nasby, NIV, King James, no? Pero makita mo lang ni sa Ilonggo pros mga hiligay nun. Ari sa Ilonggo, hiligay nun. Subong nga malayo ang sidlangan sa nakatundan. Sidlangan east, nakatungdan west. Malayo man ang pagsiparar niya sang aton mga sala. No. Kay ipakita ko di karon kung ano kalayo ang ginatawag nga ang east, from west to east. No. Kay iba pod ang north kag south. Ngano laging butang diri sa Bible nga north kag south ang kalayo sang sala. Ngano nga from west to east man. East is from the west, amo na kalayo sidlangan sa nakatundan nga dira gimisyo sa Dios. Remember nga kani sila hindi pa kayo ni sa human viewpoint, dili pa kayo high tech ang o kun ang ilang teknolohiya hindi pa kayo taas diri, no? Pero amo na nang ginhambal sa Dios diri sa pagpadayag nga tama gina siya nga paghambal nga ang kapasiluan sa Dios o kun pagkuha sang sala is from the west, no? Halin sa amo ang kalayo sa sidlangan sa nakatundan, no? Kay ang tuyok kali sang earth is counterclockwise. Si isa po di kay Ilonggo, diri pagsiparar, diri pagpahilayo. Subong sa kalayo sang sidlangan sa katundan, amo kalayo ang iyang pagpahilayo sa aton mga sala o sang aton mga paglalis. Pagsisibano, ingon sa pagpahilayo sa silangan gikan sa kasadpan, sa mao nga gilayon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Amo na kalayo ang kapasiluan sa Dios sa pagkuha sang aton mga sala. Do para siniba, mayari ko diri isa ka demo, no? Kung paano naton ma-measure ang kapasiluan sang Dios. Kani halimbawa amo ni siya. Okay. Are. Now, kung amo ni ang sun, which is the day, kag kanisa is night. So gatan-aw kita sang kuandre sang bird's eye view, no? Kani. Okay. So kung diri ang east, kani daytime, kag mao ni ang sun, ani siyempre sa west gabi. So ang tiyog sang earth is counterclockwise. Ang tiyog sang earth ana counterclockwise. No, imsa kay na off na po diri ang call. All right, so counterclockwise ang move sang earth. So meaning to say nga ang north steady na siya sa babaw. Ang east lang kag ang west ang naga-move. So pag abot diri sa sang east, magabi na diri adlaw na pud sa west, adlaw na pud. Pagtapos sina ari ang kuyaw kay ang east na pud ari na pud diri. Kay ngano nga da na pud ang east tapos diri ang west, kay
mabutlak na pud ang adlaw na amo na ang tuyok sang earth. So ang but ko sing kanon diri nga ang east kag ang west hindi mo siya mas tungkad kay kun diin ang west dito pud ang east. Remember nga ang sun mabutlak na sa diri ang sun. Amo nang iyang tuyo, iya tiyog. Tapos mag-adlaw na po diri sa west. Amo na iyang tiyog. Pero ang north kag south wala gina siya gamove. Ang north kag south wala siya gamove. Naga-tilt na siya, ga-change na sa direction. Sa north kag south pero wala na siya gamove. Amo na nga may ice permi sa north kag at the same time sa south man ginatawag nga Arctic kag Antarctic. So dito 6 months ang ang days kag 6 months man ang nights sa ila. Kung tanaw nimo sa Google, kung tanaw naton sa Google. So ang bot sing kanon diri nga ang east sa west bot sing kanon sini nga unlimited, dili nimo ma-measure ang pag-remove sang Diyos sang aton mga sala. Hindi ni unlimited, meaning to say kanang ang kapasayloan niya hindi nimo masukod sa ang iyang kapasayloan. So tanan gin panas na tanan nga walay limit. Subong nga ang east is from the west. Amo nang kapasayloan sang Dios. Amo na nga hindi isyu sa Dios ang sala, dili isyu sa iya ang sala. Okay. Plus diri pod sa kwan ang ginatawag nga ang pattern sang forgiveness sang Dios. Pardon, kapasayloan kag iyang pardon kag kapasaylo. Basin sa Isaiah 43:25. Even I am He. So isa ni sa kabutang ginatawag gina-emphasize ang tatlo diri ka I, no? Am He, tatlo ka person. I am He who blots out your transgressions from as east is from the west. Blots out your transgression for my own sake, because of my honor and integrity. Furthermore, I will not remember your sin. Pero kung tanaw nato ni siya ang context, ginambal niya ni sa mga Israelites. Remember nga kani siya prophet sang Israel. Kag iniman ang Psalms sa Old Testament. Kag naga-isgot ni sa mga Israelites. Pero luwas sina ang principle din nga sa Dios hindi isyu ang sala sa tanan nga katawhan. Kag si Jesus Christ nagbayad sang aton mga sala, tanan nga katawhan, tanan. Nga behold, the Lamb of God will take away the sins of the world. So in other words, nga aton nga mga sala, aton mga personal sins, ginbayran ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross, tanan. So kung idimo na po ni siya, amo na po ni ingwa niya sa dimo. Okay? Tanan nga sala kani si Jesus Christ nagbayad sa aton mga sala sa tong 30 AD. 30 AD siya, AD 30. Siya nagbayad sa aton mga sala. Tanan nga sala, sins. Kani tanan nga sala, sins. Okay. Yeah. Tanan nga sala, sins.
Kag tanan nga tao halin sa kay Adan pagkadto sa to the last man, kung sino man maulay nga matawo sa ibabaw sa kalibutan, tanan nga sala didto kay Jesus Christ ginbayran sa ibabaw sa cross. Waay sang sala nga wala niya ginbayran sa ibabaw sa cross, kag walay tawo nga wala niya ginbayran nga wala ginbayran ang iya mga sala nga ginbayran ni Jesus Christ. Tanan nga sala sang tawo sa ibabaw sa kalibutan ginbayran ni Jesus Christ. Amo na nga ang salvation, ang issue dira is not sin o kun good works, kundi by faith alone in Christ alone. Mo nang issue sang salvation. So kadto ta diri, kag at the same time may ara ko sang verse gali diri sa John, sa the book of John chapter 3 verse 18. Ani John verse 18. Okay. Okay, may ara ta digin na i-emphasize. O John verse 18. Para maklaro kani. He that believeth in him, sa kay Jesus Christ, ang nagtuo lang, is not condemned. Mean to say nga dili siya pagahukman sa great white throne judgment. Nga dira ang mga unbelievers halin sa kay Adan pakadto to the last man, dira ihukman sa great white throne judgment. So ang nag-believe kay Jesus Christ, ano ang i-believe sa iya ha? Nga He is God. Pag nagbayad sa atong mga sala, namatay sa unod, nabanaw sa katatong adlaw, nagkayab sa langit, agyara sa tuong kamot sa Diyos nga Amay, is not condemned. But in conjunction of contrast, he that believeth not is condemned already. Ang wala nagtuo, believe it not, is condemned already. Ang butsing anon sini nga sa omniscience ang Diyos, ang Diyos is all-knowing. Kabalo siya kung sino ang magtuo buwas. Kabalo siya kung sino magtuo next week. Kabalo siya kung sino magtuo next month, next year. Kag hangtod to the last man. Kabalo siya kung sino ang magtuo. Kabalo man siya kung sino ang hindi magtuo. Mauna, pagkahukman na sila sa great white throne judgment, believe it not, is condemned already. Remember nga ang Diyos is omniscience, all-knowing. Kabalo siya sang tanan kung sino ang magtuo kag hindi magtuo. So dili ni sa iyang sovereignty nga sino gusto niya luwason, iyang luwason kag hindi niya gusto luwason, hindi niya luwason. No. Kay naa kitay freedom nga ginhatag sa Dios sa pagtuo o kung hindi pagtuo sa kay Jesus Christ. So because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. So ang believing is dina sa Son, the unique person of the Godhead. Son of God. Nga si Jesus Christ is God. Kay kaning Son ni is Huios. In the name, meaning ang authority sa salvation. Ang authority sa salvation na dira lang gid kay Jesus Christ to believe or not to believe kay Jesus Christ. Kay diri sa the book of John, nagapresent si Jesus Christ as their King, as their Messiah. Amo na yung presentation. Mo na ginahamba niya na dira ang kingdom law, dili ang at the same time ang Mosaic law. Pero may transition na pakadto sa ginatawag nga kingdom law, kay mag-arrange siya as King of Kings kag Lord of Lords. So ang salvation is by faith alone in Christ alone. Okay.
O na nga, for my own sake, furthermore, I will not remember your sin. Hindi issue ang sala sa Diyos. Mag-good works ka pa kung hindi issue ang sala. No. Kaya ang good works, humana sa kay Jesus Christ. Okay. The greatest illustration of forgiveness is the cross itself. Amo gani na nga ang sentro, ang reality is the cross. No? Nga kung ano man dira ang hitabo sa dagan sa history, ang sentro gid is the cross. Halimbawa, amo ni ang Old Testament, amo ni ang New Testament, ang sentro is the cross. Kay kung ano man ring ilang rituals nga mga sin offering kag burnt offering, kana siya ang reality is the cross, ang reality sina sa kay Jesus Christ ang reality. Kag kita dire naga-looking backward na kita sa cross nga nahitabo sa tong 30 AD. So dira ang forgiveness, ang sentro is the cross, where all personal sins of the human race were imputed to our Lord Jesus Christ on the cross. Magtuon na po tayo sa doctrine of imputation. Gibutang dira kay Jesus Christ, siya ang gipasalan nga wala siya sing sala. That God demonstrated His love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us, for us. So God the Father judged every one of those sins in Christ. This was why our Lord screamed out, my God, why have you forsaken me?" Amo na ang pagbayad ni Jesus Christ sa atong mga sala. Kay ang primero niya nga saying is, Father. So na ay ginatawag nga Father and Son relationship. The first person and second person of the Godhead relationship. Ang last na po niya nga saying is, Father, into thy hand I commend my spirit. So na, may aragyap mo sang Father and Son relationship. Pero between ni Ana at the 9th hour, nagsiling siya, my God, wala na yung relationship. My God, why have you forsaken me? Tungod kay ang sala naton, ang sala sang tanang nga tao sa buos nga kalibutan, gin-impute, was judged to the Lord Jesus Christ without sin. Remember nga si Jesus Christ is sinless. Sinless, wala gid siya sala, perfect. Perfect nga offering as the Lamb of God that will take away the sins of the world. Muna pinagay siyang kinabuhi. So, ang answer sina ara makita sa Psalms 22 verse 6. I am a worm. Kani siya nga worm is tula. Tula sa Hebrew. So, special ni sa klase nga worm. Damo klase sang worm. Paras po na klase sang bato. Damo po. Sobra 100 ka klase sang bato. Kung magtuon kita sang sang bahin sa bato. No? Litos mo ng bato. Sa Greek o somewhat. Pero damo klase sang bato. The same gyapon nga klase sang mga ulod. No? Nga kani siya nga ulod which is tula. Which is tula. Kani siya special po ni siya klase nga ano ni nga ulod. Kay pagkakwaon sa nako ang kuan ang ako nga charger. So special po siya nga ulod. Ginagamit ni siya sa ancient world, sa panahon, sa sini nga panahon sang Old Testament nga time. Ginagamit ni siya para sa mga ukon ginatawag nga kanang lugom, dye, para sa mga sa hari, sa robes ng mga
hari. Okay, makonect sa ko sa charger. Okay. So hindi ni siya ordinaryo nga ulod. Ginagamit ni siya para sa pagday o kung sa tawag ni kaning sa paglugom sa rob sang hari. So hindi siya ordinaryo nga nagasiling okay, I am a worm. Kapangita ko sa English rin. I am a worm, meaning tula. Tula. Kaya ang lugom karon bisag ano naman lang, ara na putos, pero sa ila hindi, tula ginakras na siya. Nadugmok na nila kag ginagamit na siya nga lugom para sa rob o konsutana sang mga hari. Apang ako ulod kag indi tawo, kahuloyan sa mga tawo kag ginatamay sa katawhan. Now, kung tanan naton din mga pamaagi sa Dios, sama ni siya ginasiling sa Proverbs ba nga ang kaalam sang tawo ang ginapakawayan sa Dios kaning ginasiling nga ang kaalam sang tawo kabuangan sa Dios, pero maalam na sa tao. So ginagamit sa Dios ang mga butang sa human viewpoint is nothing, wala say pulos. Pero sa Dios wala yung problema na sa Dios. In other words nga ang Dios is perfect. Tanan nga ginahimo sa Dios is perfect. Kay pras na being in Nazareth, kay sa Nazareth wala sang kapuslanan na dira. Pero si Jesus Christ amo ang dako nga kapuslanan, si Jesus Christ. So ang tanan sa Dios, o kumbaga pa, nothing is impossible with God. Tama gina. Sa tanan nga butang nga maayo. Kay kung sa filosofiya pa hindi, in other words nga ang tanan nga sa Dios is right, perfect. Kay ang sa tanan nga sa kay Satanas is mali, imperfection, tanan in sinning. So ang hindi mahimo ni Satanas ang maghimo, tanan nga ang yara kay Satanas is lies. He's the father of lies. Kay ang Diyos is the father, kay ang Diyos is the God of truth. Ginambal pirmi sa Diyos is truth. Ang dira sa Diyos, amo nang imposible sa Diyos ang maghimo sang mali, kag imposible pod sa kay Satan ang maghimo sang tama. So ang tanan is perfect basta dira sa Dios. Ginimo yang tanan nga maayo. Amo na nga sa atong Christian life, kung dependent kita sa Dios, tanan dira lang sa Dios. At this present time hangtod sa eternity, wala joy kita kabalaka sa atong kinabuhi. Wala. Kay ang tanan dira sa Dios as long as we know kung ano atong ginatuan. Minto nga, do you believe what you believe, ana? Nga imo gid nahibalan ang imong ginatuhan. Okay. So kadto ta diri nga si Jesus Christ received the imputation and judgment of our sins so that we can wear the robe of God's righteousness forever. Remember nga duwa ka kinaiyasan Dios ang ginhatag sa aton o kung gin-impute sa aton nga mga believers of the Lord Jesus Christ. Una sa tanan, may ara kita sang eternal life. Eternal life which is the life of God. Kanang eternal life, so ira ba na siya? Zoe life. Zoe life. Mauna ang life sa Diyos. No beginning, no ending. Kay ang bios life, amo ng life sa tao, ang bios life. Amo ng life sa tao na ay may ara sang beginning kag walay ending. Kani siya no beginning ang suwi, no beginning kag tapos no ending. Mao na ang life sa Dios. Ang iya sang tao may ara sang beginning
has beginning, tapos no ending. Okay. So pagbata sa aton naatay starting point sa atong life, naatay beginning. Tapos no ending, kung believer ka ni Jesus Christ, walay ending ang imong kalag, palangit ka. Our citizenship is in heaven. Pero pag hindi ka believer ni Jesus Christ, no ending pod ang imong kinabuhi pa impyerno hangtod sa eternity. Kag ang ginhatag sa Dios sa aton nga wala kita sini nga life is the Zoe life. Kag luwas sina may ara po kita sang absolute righteousness. So duwa ka kinayasan Dios ang ginbutang niya, gi-impute niya sa mga believers of the Lord Jesus Christ. Eternal life kag absolute righteousness. So kaning absolute righteousness ang isa ka sign sina is positive R, absolute righteousness. Kay ang righteousness ng tao is negative R, relative righteousness. Meaning sang human nga righteousness or relative righteousness, naa kay migo, naa kay barkada, at the same time naa po kay ginaakigan, kasukan, dili nimo barkada. Amo na ang righteousness ng tao, relative lang. So maayo ka mo sa imong silingan, sa imong tupad balay kay ginatagaan niya kasudan, pero sa piyak na pud nga bahin, hindi ka maayo sa imong silingan, sa imong tupad balay kay wala ka niya ginatagaan sa sudan. Pero ang righteousness ng Dios is absolute, meaning perfect, precise. Kag amo na ang ginhatag pud niya, gin-impute niya sa aton nga mga believers of the Lord Jesus Christ, sa aton nga mga Christians. Romans 3:22, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, mao ni siya sa King James, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Walay kalainan. Ang problema diri is the word nga by Jesus Christ. So, sa King James. Pero diri sa NAS, ang sa NAS, amo ni siya, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ. Dira, faith, ang object of your faith is the Lord Jesus Christ. Hindi nga faith by Jesus Christ. By faith of Jesus Christ. Kundi through faith in Jesus Christ. So, ang object of our faith is the Lord Jesus Christ. Nga naa kay absolute righteousness, nga walay kalayan, for there is no distinctions or there is no difference from those who believe. Okay. So, kung magtuon na po kita sa Greek, bala mo sa Greek, isa ka word, damo na sa translation sa English. Amo na nga ang kung magtaon kita sa canonicity o kung sa ginatawag nga mga grammar, makita naton dira kung ano ang right nga ang iyang translation nga napaangay sa imong theology, sa imong pagkilala sa Dios o kung sa pagtuon sa kamaturan sa pulong sang Dios. So, by faith in Jesus Christ for all those who believe. Mao nang isa ka problema kay nganong nga may ara kita sang NAS, na may ara kita sang King James Version, may ara kita sang NIV. Damo kita Bible. Kag lain-lain ang iyang translation. Mao nang makita nimo may ara sa ginatawag nga mga numerical error, scribal error, geographical error, no? Nga para sa eksakto gid balik ka sa Greek, Hebrew, Aramaic, Greek para may balaan nimo ang right word din ha.
nga imong object of your faith sa pagkilala sa mga pagtulunan. Now, kato today sa Romans chapter 4 verse 6, even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. So gin-impute sa iya kay si David is the man of God. Ang righteousness without works, by faith lang. Even sa kay Abraham, just by faith. Amo nang ang salvation is by faith alone, in Christ alone. Muna unsay kung kisa naga-question sa Old Testament nga, paano karon ang ginatawag nga Mosaic laws? Ang Mosaic laws dira ang knowledge of sin. Ginbutang sa Dios ang Mosaic law para sa pagkilala nga ang tao makasasala. Kay siling ni Paul, without the law there is no sin. Kag remember nga ang Mosaic law nga halin sa Dios is perfect, kag ang tao is imperfect. Dili perfect ang tao. So Romans chapter 2 at Romans chapter 10 verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness for everyone that believeth. Si Christ is the end of the law for righteousness. Kaya nga man, kay sa Old Testament, ang righteousness is to observe, to obey, to follow sang Mosaic laws. Pras ni sa Deuteronomy 6:25. And it shall be our righteousness. And it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments kanang Mosaic laws before the Lord our God as He had commanded us. Amo ng purpose sa Mosaic law for righteousness. Pero si Christ na nag-fulfill. Ano sila ni Jesus Christ? I came not to destroy, but to fulfill the law and the prophets. So, gi-fulfill niya, mao na nga, He is the end of the law for righteousness. So, wala na paningkamot, paningwa sang tao to be righteous in the sight of God by observing the Mosaic laws. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight or before God. For by the law is the knowledge of sin. Ano ang problema kaya hindi mag-admit? No one is perfect except the Lord Jesus Christ. Kaya ang tanan were procreated in the image and in the likeness of Adam nga ara sa kalaglagan na as depraved in the image and in the likeness of Adam after sa sinning. Amo na nga ginasiling sa Acts nga no one is righteous, not even one. Kay wala gid may nakatuman sang Mosaic law except the Lord Jesus Christ. The law for is the end of the law for righteousness. Ano pa nga righteousness ang pangitaon? Nga si Christ na nag-fulfill niya na nga He is the end for righteousness. Mao na nga mag-believe na lang for everyone that believe it. Okay. Now, excuse na. Okay. Now, by Christ's work, by His work on the cross, Christ forgave us. O di na isyo ang sala. Mao na nga ang tao mapalangit by believing the Lord Jesus Christ. Ang tao pa-impyerno by not believing the Lord Jesus Christ. Sino karon ang nagpapa-impyerno sa tao? Siya mismo. Ang tao mismo himself. Kay wala siya nag-believe kay Jesus Christ. Munang problema.
kay wala siya nag-believe kay Jesus Christ. No? Ang salvation, kung sa isyu nga salvation, by faith lang, in Christ lang ang issue sa salvation. Bisan ano pa nakadako nga Bible imong dala, bisan memorize mo pa from Genesis down to Revelation, bisan 3 days, 4 days, pila ka pa kasi kanto simbahan, as long nga wala, di ka mag-believe kay Jesus Christ, tanan is nothing, useless, nonsense. Siyempre, kung mag-believe ka kay Jesus Christ, anak ka na sa Diyos, the more nga nagatuon ka for spiritual growth hangtod sa maturity. Now, ari ay duha ka klase ang types of forgiveness. Judicial forgiveness kag experiential forgiveness. So, when Jesus Christ paid the penalty for sin on the cross, He paid the penalty for the entire human race. Tanan. For entire human race mo ng judicial. The entire human race is judicially forgiven. This means that in God's eyes, sin is no longer the issue. So sa Diyos, ang tanan we're forgiven. Believer man siya or unbeliever, dili na issue ang sala. Tanan we're forgiven because or through the work of the Lord Jesus Christ sa cross. Makita ta diri bersikulo. Arid kato ta diri sa 1 John. 1 John chapter 2 verse 2. And He, si Jesus Christ, is the propitiation for our sins. Siya ang bayad sang aton mga sala. Kaning word nga propitiation meaning ang God the Father was satisfied nga pagbayad ni Jesus Christ for our sins, and not for ours only. Ours meaning mga believers. Kay apil man si John, apil si John, but also for the sins of the whole world. So pati mga unbelievers diri. Ang pagbayad ni Jesus Christ sa atong mga sala, pati mga unbelievers, then ang God the Father was satisfied sa pagbayad ni Jesus Christ. Kay si Jesus Christ ang nagbayad sa aton mga sala. Amo na nga hindi issue sa Dios ang sala. Kay ang tanan judicially sa korte sa Dios we're forgiven. No? Ang sa korte sa Dios ang tanan nga sala we're forgiven, erased na. If the unbeliever never believe in Christ, he is not judged for his sins at the great white throne judgment. His sins were judged on the cross. Tapos na, nabayaran na. So dili ang unbelievers hindi issue ang sala for his sins, dili issue. His sins were judged on the cross. The only sin for which the unbeliever is judged is the one sins of not believing the Lord Jesus Christ. Maula na. Kung sa aton pa, sala mo na, wala ka nagtuo. Nga tanang nga sala, dili na isyo. Amula ni nga sala, nga ginasili nga sala mo na, kay wala ka nagtuo. Sin of unbelief. So, their name is not in the book of life. So, kung magtuon na pa kita sa book of life, meaning, ang na-erase, blotted out ang ilang ngalan. They are indicted on the basis of their good deeds, which do not add to the perfect righteousness of God. Wala gid. So, amo nang unang forgiveness judicially. Tanan nga sala napasaylo na sa Dios. Tanan totally forgiven sa korte sa Dios. Ang problema lang, ikadua nga sala amo ni is ang ikadua nga sala is experiential.
forgiveness. Ang problema lang kay hindi nila ma-experiencehan ang forgiveness ng Diyos tungod kay hindi sila nag-believe kay Jesus Christ. Hindi sila believer of the Lord Jesus Christ. Amo nang hindi nila ma-experiencehan ang ikadwa nga forgiveness, which is experiential forgiveness. Kay wala sila kay balo judicially tanan nga sala na erase na, we're forgiven na tungkol sa work ni Christ sa cross. Muna di nila ma-experience yan. Without knowing, siguro na kay balo man, pero without understanding, masilinta mo na nga tanan nga sala na issue na. Amo gani ng 1 John 1:9, hindi siya 1 John 1:9 hindi siya nga sila nga if we repent kundi nga if we confess, no? Kay ang 1 John 1:9 is homologio. If we confess, meaning name it, cite it, acknowledge, amo nang butsingan nun sang confession, o kung ituad o kung isugid, which is homologio. Dili siya repentance nga change of mind, even though nga nanay sa part, pero dili siya repentance nga mitanoy o mitamilumay nga ginatawag nga regret, no? Feeling sorry for our sins. No, hindi amo na. So ang experiential forgiveness only occurs when you believe in Jesus Christ and what He did on the cross as your only means of salvation. Ma-experiencean mo because you believe. Kag mao na gina-declare according to the scriptures. Mo na nga ma-experiencehan mo. May dako siyang bili na sa significant sa imuha. Ang nahitabo, what happened in 30 AD. Dako na siya kayong significance, may relevance na sa imuha nga sa pagbayad ni Jesus Christ sa atong mga sala, nga sa imong pagtuo, dira nimo ma-experience yan ang kapasayloan sang Dios. Amo na nga, the unbeliever never experience forgiveness of sin. Muna sige lang, pangayog pasaylo, sige pangayog pasaylo. Kay for me, kana siya is blasphemy sa kay Jesus Christ, dira sa Dios. Kay nga man, kay si Jesus Christ nagbayad na totally, tanan, the totality of all, tanan naton mga sala, dira pinagi sa cross sa itong 30 AD. Tapos na. Amo na nga, by faith lang, in Christ lang. By faith alone, in Christ alone. Well, ari pa ni unta nga sunod nato nga tunan ang ari sa Greek niya, no? Nga two types of forgiveness for the believers, no? Ngano nga isugid pa nato ang aton mga sala ana kung unsa na ano na sa klase, kay makita nato na sa diri sa Greek ang ginatawag nga forgiveness nga duha ka klase sa pulo nga charizomai, amo ni siyang kaniyang transliteration, mao ni siyang original ang Greek. Pag apime, mao ni siyang transliteration, pag mao ni siyang Greek nga sa pag-intindi kung ano na siyang forgiveness nga which is eternal life nga before sa salvation, before sa cross, kag before sa Christian life, kag forgiveness after sa Christian life, which is amo atong spiritual life. Nagatuon kita diri sa tawag pon mga transliteration. Kay sa Bible may mga transliteration na dira. Pras ng raka o kung mga words dira nga pulo nga Eloi Eloi lama sabachthani, Ilay Ilay lama sabachthani. Unsa man na siya? Abba Father. Ano man na siya? So, ginatawag ba nga ignorance of the word na dapat mahibalaan natin kung ano botsing ganon sina. Isa ka butang nga para maintindihan nato ng aton nga Bible. Pasang word nga mga Elohim, Yahweh, Jehovah,
Adonai Yeshua, no, sa mga pag-intindi, no, kay bisan pa inang kanang Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. Kanang mga grammar niya kung sa John 1:1 nga nagasilingan nga in the beginning was the word. Kay wala na siya definite article nga da. So sa atong pagbalik magatuon lang kita sinidre sa kung ano gining courage humay kag aphiemi sa ginatawag nga for eternal life salvation kag sa spiritual life nga sa Christian way of life nga pagtuon nga kaning ginatawag nga two types of forgiveness para lang sa mga believers. So kay dapat sa sulod sa simbahan ang tun-an dira ang Christian way of life, no? Ang Christian way of life. Kaya lang kita po diri nagasugod po ta sa doctrine of salvation, no? Kay after niya ni mao ang pagtuon na within sa sulod na deep in sa Christianity, sa Christian way of life, no? Kay bisan mga sufferings na is a blessing. So we have the blessings in time kag rewards in eternity. So diri lang ta anay, no, sa pag kay kani siya masugdan na po nato ni siya sa sunod. So muna ginamarkahan na ako ni siya nga botsing ganon nga diri nag stop. Okay, well, all right. So sa aton nga pag undang karon mag-pray ta, no, pasalamat sa Ginoo. Let's pray. Sa imo blang Amay, salamat kay sa mga higayon na po ginhatag di mo samon. So God the Holy Spirit teaches us, confirming Ginoo sa mga kamaturan, sa pag-enlighten Ginoo sa moa, kag bisan Ginoo sa amo po nga part of giving us spiritual light kag spiritual understanding sa mga pulong. Salamat kining mga technology Ginoo sa cellphone kag bisan Ginoo sa mga Facebook man nga magamit Ginoo sa of glorifying the Lord Jesus Christ, sa mga technology bisan Ginoo sa YouTube nga sa din ang imong mapulong sa mga kamaturan Ginoo ma-communicate gid sang eksakto, rightly Ginoo, rightly dividing the word of truth kay Ginoo sa kay tungod sa instruction Ginoo sa ginatawag sa mga Christianity sa paglaylay nga mga interpretation. Kani sa imo lang ginanggop na pasalamatan sa gyapon sa imong ginasalig sa imong grasya sa imong pamagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay.